try natin sa langan. Yan. So, okay na siya, no? Please subscribe naman guys, maawa kayo sa monkey. Magandang araw. So ngayon, minatapos na tayong double burner na LPG mod. So ito yung order ni Sir Noybi, yung taga Tawi-Tawi, na pang dalawa na niya na return yung kanyang yung kanyang order kasi nga nagka-problema sa number or sa address ni Sir. So nagkausap kami ni Sir na siguro hindi para sa kanya yung kanyang order, ay papalitan natin ng double burner. So ito Sir, so baka mabigyan tayo ng free shipping ng GNT. Hindi na natin pabayarin si Sir ng shipping, i-free shipping natin po sa kanya ito kasi nakakaawa naman si Sir, no? Dahil nga sa yun, nagka-problema po. So hahanapan natin ng paraan na baka pwedeng bigyan tayo ng free shipping ng GNT dahil sa kaming mga seller ay mayroon niyang binibigay ang GNT ng free shipping sa isang taon siguro. So yun, hinga natin ito na ito ay free shipping na lang sa kay Sir Noybi kasi nga nakakaawa din siya, no, na magbabayad na naman siya ng shipping. So ito Sir, natapos natin ito Sir. So kailangan natin i-expire muna para ma-expire natin kung may leaking, para ma-repair natin at ang makita din natin yung apoy niya, walang problema yung nozzle burner or nakompleto na pa yung butas niya. So ito, i-expire natin Sir para maganda tingnan. So ito i-tutorial ko na lang din ito para paano ipasiga o ipaapoy. Yan. So ito po yung blower niya Sir. So madali lang po siyang isasaksak dito. Saksak natin siya dito. Lagi isa dito naman. Lagay natin dito. Tuin natin dito para mapasok doon. Hintayin na lang natin na papasok dyan. So ito pag tumulo na, i-off na po natin dito. Dito rin. Tumulo na, i-off na din natin dito. So ganyan. So magpapara tayo, magpalingas na tayo dito. Ito po yung pangpalingas natin. Mixture po ito ng gasolina at saka used oil. 50% po yung mixture natin. So maganda po ito kung nagmamadali tayo dahil diretso na po siya paapoy. Yan. So pag ganyan, sisindihan na po natin yan. Mas madali po siya kung para doon sa krudo at saka papel. Pero dapat marunong tayo mag-mix nito. Hindi po tayo pwedeng mag-sobra yung gasolina dahil lalakas yung apoy. At yan, i-open na natin yung blower. So, diretso-diretso na po yan.
So hintayin na lang po natin na mag-init yung oil bago natin ipapasok doon sa kanyang intake. Ito na po yung kanyang apoy. Yan, tuloy-tuloy na po, no? So napakadali lang po. Una, yung mixture natin na gasoline at saka yung used oil. Huwag po yung purong gasoline kasi pataas talaga yung apoy niyan. At may problema tayong nakita dito. Mayroon siyang leaking dito sa galing sa intake. Yan, no? Punta doon, so sa ilalim. So yan na po yung makita natin na i-weld po natin yan. Yun, ito po yung oil level regulator nya. Kung susubra, apaw na lang po dyan. Yan din sa kabila. Ayan. So may steel wall po ito. Lilinisan na lang po pag dumumi na, hindi na siya tutulo. So lilinisan po yan. Lakasan na natin konti dahil mainit na yung chamber. Yan. Ayan, pumapatak na po yung regulator nyo. Yan yung apoy, tuloy-tuloy pa rin yung apoy nya. So pwede natin ma-adjust dito kung magtulo na doon. Ganoon pa rin dito sa kabila. Yan. Sasahuran na lang po natin. Yung sinahod ko butas para. Ay pinutasan pa ng anak ko, gas yun. Wala pa rin pala yan. So yan, kung tumulo na dyan, balik na lang tayo dito. Kuha na lang natin. So explanation bakit hindi tayo nag-iba ng dito sa oil autofill. Kasi nga hindi naman lahat ng mga minsan sa mga nanay natin, mga mamsi nagagamit, hindi din siya marunong. Kasi kung maluwag yung dito, tatagas na tatagas talaga yung oil. So hindi rin gagana yung ganun kung mayroon siyang luwang dito, tatagas na tatagas yung oil. So paano kung wala kang regulator doon, wala kang manual, wala pa rin. So kung sa akin, mas effective talaga itong manual. Yan. Kasi nga, alba, lakasan natin dyan. Dito sa kabila kasi butas pala yung kwan. Halimbawa, lalakasan natin dyan. Malakas lang yan. Nag-alis tayo. So, kahit malakas dyan, hindi makalimutan natin na umalis tayo. Walang problema yan. Tingnan nyo. Lalakas din yan yung patak dyan. Tingnan nyo. Yan. Lalakas din yan. Diba? So hindi tayo mag-worry na ganun. Kasi nga kung yung takip daw ng oil autofill na hindi mahigpitan, halimbawa kung mga mama magsaling sila ng oil na kasagsagan ng luto, pagtakip nila hindi nila na masyadong na higpitan,
ang tendency doon, mapuno din yung chamber doon. So anong mangyayari? Wala din. Either ang apoy niya tatalsik-talsik yung mga oil. So may tendency baka yun din ang dahilan ng sunog. So ito, pag ganito kasi nalaman na natin na mayroon siyang manual oil regulator. So sasahuran talaga natin. So di ba? Yan po yung purpose niya. So ganito, na lang po natin siya. Yan. Patak per seconds na lang po natin siya. So napaka-effective po itong manual level regulator kung sa akin lang. Yan. Kasi hindi naman lahat na mga mami, mga mama or papa na gagamit na marunong mayroong ibang din na ano, no? So effective talaga ito. Pag tumulo na dyan, sasahuran nyo na lang yan. So manual na po kayo dyan. So may mabaho talaga unang patak. Siyempre may amoy siya talaga yung unang patak niya. Pero pag kalaunan na mainit yung oil, walang pong amoy. Yan, wala pong amoy yan. So pag malaman mo na may amoy na nalalabas, so control ka na dito sa kanyang intake. So ayan, maraming salamat po sa panonood, sa mga subscriber natin. Thank you. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and i-click yung notification bell para updated kayo palagi sa ating mga bagong mga video. Yan, thank you.